hindi na bago sa akin to. I bought my first big bike kay Motor Hub Corporation, Kawasaki Quick Tagum. That was Ninja 400. Na-invite din tayo na grand opening ni Venus Marketing Honda Big Bikes. Dito sa Tagum City yan, my dear friends, kaka-open lang po ng kanilang new showroom. Actually, i-vlog natin lahat ng motorsiklo nila dito kasi nga napaka-intriguing. Pero first things first, we proceed to the classic. Ayan o. This video is made for future Benelli Imperiale. Oh yeah! So sa lahat na naghahanap ng classic bike na yung tipong pwedeng pang highway, it has a single overhead cam, 2 valve, and a single cylinder, 374cc, kayang pumalo ng 21 horsepower, 29 Nm of torque. And kung titignan nyo my dear friends, ayan, air-cooled po siya. Simplistic ang datingan, classic na classic, with a fuel tank of only 12 liters, but it doesn't matter kasi pwede pang long ride. Meron siyang 36.65 km per liter fuel consumption, estimated range 400 kilometers per hour. It's a 5-speed manual po instead of 6-speed, pero at least nilagyan na nila ng dual channel ABS, naka-specified po siya. That there's no other tech except it's an FI. Ang kanyang seat height 780 mm po, very approachable. May kabigatan nga lang 205 kilograms ang kanyang wet weight. Height nyo po? 5'5" po. Anong pangalan niyo, sir? Jimboy. Ayan, massive shoutout kay Sir Jimboy. May gusto po kayong pa-mention, sir, sa video. Mahal nyo sa buhay kasi Valentine's Day kahapon. Pa-shoutout po. Ha? Pa-shoutout po. Oo. Shoutout po pala sa Lakasan mo! sa mga kasama ko sa 2H Rebel Plant. Ayun. Kaya mong itayo, sir? Kasi mabigat talaga siya eh. So, ayan. If you are 5'5", pwede naman po. Naka-uniforme kasi tayo kaya hindi natin pwedeng i-seat height reference. Pero at least, alam nyo na. Ayan po. 165 mm po ang kanyang ground clearance. Kanyang wheelbase, 1,440 mm. Non-inverted front fork po tayo sa may harapan. 110 mm ang travel. Preload adjustability and some nice design on a dual shock sa may likuran. Hindi pong ginandahan talaga yung pagkakagawa. And exotic na exotic yung kanyang datingan. Ito yung pinakamabigat sa kanyang category. And kung mapapansin nyo po, all metal po yan my dear friends. Katokin natin. Ayan o, metal. 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 Oh, it's a plastic. Metal. And some few plastics here and there ang makikita nyo. Pero almost all metal po siya. Ang kanyang harapan, halogen po. Along with the beautiful turn signal na classic talaga yung datingan niya. And may mga makikita kayong stainless my dear friends here and there with some glossy black finish. Isa din sa win-win sa kanyang my dear friends is ang kanyang speed gauge. Naka-dual clock meter po siya. Isa sa RPM and isa sa speed with a little bit of LCD digital. Yan ang susian banda. Branding po tayo sa grips. Ayan yung makukuha natin. Simplistic side on the controls. Kompleto naman po, walang pinagdamot. May pass switch. Automatic po ang kanyang ilaw with a high beam. And turn signals, busina. Meron siyang hazard light. Ang kanyang brake lever, adjustable. Although, kailangan talaga ng matinding alaga ang mga chrome na material. Pero, ang ganda ng pagkakagawa. Sticker po tayo dito. Ang tangke niya naka-chrome din po. Ang ganda ng pagkakadikit ng kanyang branding na Benelli. Ayun o, may tank grip na rin po tayo kaya kahit papano for your legs my dear friends. And isa sa nagustuhan ko sa kanya is abot na abot mo, lapat na lapat sa paa mo. Unlike the other classic bikes na yung tipong hindi mo maaabot or hahanapin mo pa yung mga foot controls. Ito naman po abot na abot. Lamang na lamang ka talaga dito my dear friends. Unang upo mo pa lang masasabi mo na may advantage talaga siya for comfort. And here as well my dear friends. And malayo po siya sa kanyang, ayan o, side stand. So, panalo. Meron din po siyang center stand. So, isa sa lamang yun. Although kung gusto nyo pagkaanin yung motor nyo, tanggalin nyo po yung kanyang center stand.
Isa din sa lamang niya is yung kanyang upuan natin. May difference and napakaganda talaga and napaka-comfy. Makapal po, hindi pinagdamot. Ayun o. Pang long ride talaga siya, may difference if you're going to ask me. Maganda din po ang kanyang pillion seat. Mas lamang pa siya sa mga ibang classic na nakita ko. Kasi nga makapal talaga siya and may lapad naman. Although sa tingin ko, mas komportable kung babae ang upo nito. Pero with this one, I think sobra-sobra talaga yung binigay. When it comes to the rear as well, my dear friends, you're going to appreciate it. Kasi nga, niretain talaga nila yung classic na looks. Naka-halogen po siya sa lahat. Ganda din yung likod and pambigatin talaga siya. So far, ito pa lang yung napapansin ko. O hindi pong masasabi mong visible na plastic sa motor na to. So far pa lang, yun pa lang. Grab bar po siya. Grab bar din po dito. Medyo manipis nga lang. And grab bar din po dito. Ang ganda ng pagkakagawa sa kanyang disenyo on this part. Pwedeng gawa ng saddle bag po. Non-detachable po ang kanyang pillion peg. Kung titignan nyo po, ito lang po yung connector niya dito. Ayan. Ito, naka-weld talaga. And ito naman, nadi-detach naman po siya. And this is where they're keeping the brake cylinder. Nicely done. Branding on the engine as well, my dear friends. Ang ganda ng pagkakagawa. And mukha talaga siya mabigat. Including the exhaust, my dear friends. Ako titignan nyo. Sana may way tayo mapatunog natin to one day. Ito na marahil yung masasabi mong disadvantage sa kanya. And pasahin nyo na lang. Naka-tube type po siya. Spoke trim, which is maganda kasi nga classic. I think this is fixable because of its price point. Yung tipong kung may budget ka ng 300,000 Philippine pesos sa isang classic road legal bike, gagastusan mo na lang or investan mo na lang siya na spoke wheel na naka-tubeless na. And also 300mm tayo sa kanyang disc brake, Benelli branding po. Ang tire size niya sa harapan 190/90, naka-cordial po tayo dyan. Full tires po yan, my dear friends. Hindi po siya yung tipong masasabi mo off-road bias, pero okay lang po, partial off-road kumbaga. Sa may likuran naman, naka-disc brake pa rin po, 240mm with the Benelli caliper branding. And ang kanyang size 130/80. Actually malaki yung gulong niya kung tutuusin pero hindi nga lang kataba. Nagustuhan ko talaga yung kanyang design. I'm seeing P here, so maybe it's made in Philippines. Not quite sure. Let me know in the comment section below. Pero para sa akin, isa sa panalo na bike, this one perhaps. And on second thought, my dear friends, since they're selling the Bajaj here, napaisip ako, competition niya rin yung Bajaj Dominar sa mako-consider mong competition niya because of the pricing, pero pagandahan lang naman, my dear friends. Para sa akin, lamang na lamang ito. Kung hindi nyo kaya yung presyo ng Royal Enfield and you're looking for something really exotic, I think this is your bike. Ang kanyang presyo, 238,000 Philippine pesos only. Ang kanyang lowest down payment, 59,500 Philippine pesos po. And isipin mo may big bike ka na sa 36 months, 8,925. Makukumpara mo actually yung kanyang down payment and yung kanyang monthly sa XSR 155 So if you're looking, so massive shoutout nga pala kay Sir Ralphie in action. Si Sir Ralphie yan, I have his number as well. If you have any questions or any particular inquiries, go contact him. Link in the description tayo, or otherwise visit them on their showroom dito sa may Kanokotan. Massive shoutout sa new staff natin dito sa LYR. Dito pa rin sa Kanokotan, Tagum. Actually, napapagitnaan sila ni Kawasaki, Crib Tagum, and Venus Marketing of Honda Big Bikes. Ayan po. Massive shoutout sa kanila. Sir, may gusto kayo pa shoutout? Dali na! Wala nangyayaya ito. Nagpapa-shoutout kayo eh. May gusto kayo pa shoutout? Shoutout sa kong kaklap sa Team Butuan Kapay. Shoutout sa kanila. Sir, ikaw po. Okay lang? Ayan. Bigyan natin ng sticker si Sir mamaya.